What's up? Gulaman? Alright, so overbrand video tayo ngayon, no? Para sa mga nag-aabang ng progress natin. Actually, ayoko pa siyang gawa ng video kasi hindi pa rin tapos yung pag-build dito, no? Mahirap kasi siyang i-build lalo na kung F2P ka. Yan. So, sa ngayon, ito yung ginagamit kong mga equipments, no? Nagal sa shield, tapos yung staunch ko ay tier 6 na. Diba? Paunti-unti, ina-upgrade ko yan hanggang mag tier 10. Yan. Tapos, yung ancient cape ko, yan, plus 4. Tapos, meron na akong mga duplicate niyan na iniipon ko. Saan na ba yun? Yan, meron na akong 4 na piraso. Yan, para malagyan ko ng slot. Yan. So, etong mga equipments dito, hindi ko siya sinasagad ng plus, no? Kasi, ayun yan, meron tayong voucher na marireceive na plus 10 sa armor, no? Kaya, hindi mo kailangan ipa-plus 10 yung inyong armor, no? Kapag yung event kasi na parating, no? Kapag napa-plus 12 mo yung mga adventure equipment, pag lahat yun plus 12 ay makakuha ka ng plus 10 sa armor voucher, tapos plus 8 naman sa weapon voucher. Yan. Kaya dapat di kayo nagre-refine, no, ng mga endgame item nyo. Yan. Tapos syempre yung napili kong boots ay rune boots, no. Pwede kang gumamit ng Grandma, diba? Kaso mas mababa yung damage ng Grandma kaysa sa rune boots. Pero mas mura yung Grandma compared sa rune boots. Mahal yung rune boots eh. Umabot yata 7M siya sa exchange. Tapos yung Grandma ay 1.5 lang. Pero pareho naman silang okay, no? Kasi ito meron ignore defense. Ang problema lang dito kasi darating yung time na mas tataas yung ignore defense natin. Kaya mawawala na siya ng silbi. Tulad ng malalaki kasi yung mga ignore defense na iba, no? Pero yung mga may maliliit na ignore defense na equipment ko ngayon na bago, ito yung base ni King. Meron niyang ignore PDF na 5%, tapos yung For Love You na mouth, meron niyang ignore defense na 5%. So, ang total na ignore defense ko ngayon ay nasa 43% na. Yan. So, mababa pa rin yan kasi ang mahirap sa overbrand, no, kailangan mo yung 4th enchant, no? Hindi katulad ng sacrifice, hindi mo kailangan ng 4th enchant, diba? Kailangan mo yung magtanatos ng marami. Yan, kailangan mo makuha yung moral strength na ignore def. Yan. Ano ba, yung level 2, yung madaling makuha pang F2P, yung 10%, no? 10% malaking bagay na yun. So, ang goal natin ay reach ng 150% na ignore def. Tapos syempre yung pinaka good news sa gusto magpataas ng ignore def, diba, sa exchange ay bumababa na yung presyo ng Minorus, diba? Magkano na lang ba siya? Tingnan natin. Minorus. Yan, oh. 21M na lang, diba? Nung isang araw, 30M pa yan eh. So, bababa pa yan. Siguro pagka hanggang 10M siguro or 15M. So, sa tingin ko kung bababa siya ng 15M, pwede mo na siyang bilhin. Pero, huwag muna. Diba? May mas mga bagay na importante pang bilhin. Yan. So, Minorus. Bakit Minorus? No? Kasi yung deposit niya. Marami na rin naman nakakalan yan. May ignore PDF. No? Gumagana daw to sa PvP kahit hindi na meet yung condition, diba? Nagdadagdag kasi yan sa stats natin. Makikita mo kagad dyan sa dito kahit hindi mo ma-meet yung condition. Yan. So, ayun yung kailangan natin kunin, no? Malaki yung ignore def nun. Tapos yung iba pang cards na kailangan mong ipunin, diba? Sobrang gastos mag-overbrand. Tapos gusto nyo pa yung ano ba yun? Weapon card, diba?
Minoros pa lang 20M na, tapos yung weapon card pa, ang mahal din. Asan na yun? Ito, si Maple Fairy. Diba? 17M. Diba? Ignore def din yan, 20%. So, sa ngayon, dahil mababa pa yung ignore def ko, no, minsan ginagamit ko yung Rosa. Yung Rosa. Saan ba yun? May Rosa ako dito eh. Ayan. Yung Rosa, meron siyang PDEF plus 25%. So, kung i-compare yung damage ng Rosa sa Shield of Nagal, mas mataas yung sa Rosa ng bahagya. No? Kasi kulang pa nga ako sa ignore PDEF. Ayan. Pero may mga times na pagka sobra-sobra yung ignore PDEF mo, mas okay yung Shield of Nagal. Halimbawa, sa mga mini, kasi ito, mga low level mini, mabababa yung defense niyan. So, kahit wala kang ignore def, ay mataas yung damage mo. Diba? Pero pag simula dito kay, siguro, kay, ang pangalan ito, kay Kaho. Simula kay Kaho, yan, itong mga MVP na yan, ay sobrang makunat na. Tapos sa mini naman, simula kay yung mga hindi na pinapatay ito masyado eh. Yan, simula dito kay Maugway, 'di ba? Na yan, mataas na yung armor nila. Ganun. Makikita nyo yan sa home. Pwede kayo mag-test kapag meron kayong dummy. So ite-test natin sa dummy. Yan, may bahay na ako. Di ba? Ayan. So, sa dami, may setting dito na, ayan, attribute armor level. So, pagka level 4 yan, halos hindi ka na babawas. So, level 4 lang natin. Tapos, 0 strength. Tapos, dito na lang tayo sa powerful monster. Kay, sino ba? Wala palang Palace of Ghosts dito. Sa Palace of Ghosts na lang ako magte-test. Palace of Ghosts, yan. Challenge. Merong sikretong malupit dito sa Palace of Ghosts. Kung hindi nyo pa alam. Meron kasing weird na damage yung Overbrand. Napapakita ko sa inyo. So, sa ngayon, mababa pa talaga yung damage ko, no? Kaya, huwag kayong magulat. Halos same lang siya ng damage ng shield boomerang ko. Diba? Halimbawa, yan. 120 lang yung Overbrand ko dito. Pagka naka-rosa. Pero pagka itong Nagal, yan, 98, diba? So, kailangan mo ng mas mataas na ignore PDEF sa mga high level na boss. Yan. Tulad ng ito si Cain or si Kane, di ba? So ang weird dito sa Overbrand, pagka nag-provoke ka, halos dumodoble yung damage niya. Button ko. Ulit, dito mama eh. 176, nakita nyo. Ganon ka grabe yung provoke sa Overbrand. Pero kapag halimbawa, itetest ko siya sa shield boomerang ko, no? So, gagamit ako ng shield boomerang na build. Tapos, same equipments, same cards. Para mapakita yung difference, no? Wala akong food buffs na ginagamit dito. Yan. Kahit ano, wala. So, punta tayo sa shield grinding. Yan. Yung shield naman, no, kung di nyo alam, 100% damage siya sa all size. Kasi yung spear, di ba, 100% lang siya sa large. So, pagka shield, 100% sa lahat. Medyo weird yung dito. Yung math. Hindi ko alam kung bakit. Pero, base yun sa mga testing na ginawa ko. Yan. So, challenge natin para ipakita yung shield boomerang ko dito. Oo nga pala, sa shield boomerang ay binago ko yung build ko. Tinanggal ko yung earth drive.
Yan, nakaka-focus muna to sa shield boomerang kasi ginagamit ko siya for grinding. Yan, so halimbawa ay maglagay ako ng shield boomerang. Yan. Yan, so pag nag-shield boomerang ako dyan, 76 lang. Mas mababa nga siya kaysa sa overbrand ko. Diba? Tapos pag nag-provoke ako, tapos shield boomerang, 89 lang. Diba? Nakita nyo yung difference ng shield boomerang sa provoke. Ang baba. Oh, 89 lang. Pero yung overbrand, no? Hindi ko alam kung may parang math problem itong ano eh. Or computation error nila. 76 lang ah. Let's provoke. 89. Laki. 10k lang halos yung dinagdag. Kumpara sa tawag dito, sa overbrand halos parang 50k o ano eh, mahigit. Diba, yun yung kakaiba sa ano, sa damage ng shield boomerang at overbrand. So sa ngayon, mas mataas na yung aking shield boomerang, tawag dito, mas mataas yung damage ng overbrand ko sa shield boomerang sa mga boss, no? Pero pagka mga mini or mga low level na hindi kailangan ng ignore def, diba, mas mataas yung shield boomerang ko. Kasi itong shield boomerang ko ay wala siya ignore def, konti lang yung ignore def niya, diba? Ito lang yung, ilan ba yung ignore def nito? Mababa lang eh. So kasi nga ginagamit din na weapon sa shield boomerang yung ignore def na Ivory Lance, no? 100% din yan. So dito ilan pa lang yan? 23% pa lang, diba? Pero kung i-equip ko yung mga ignore def, no, konti lang yung magiging difference sa damage nila. Diba, i-equip ko to for shield boomerang. Tapos yung sa armor, ganun din. Ito, garments, equip ko yan. Diba? Bababa kasi yung vitality ko. Pero ganun din, konti lang yung difference. Kasi may mga card slot pa ito yun. Kaya pagka na-slatan ko to, malaki yung magiging damage talaga ng overbrand. Diba? Pag nakabit ko yung mga damage to mini ko na ito sa shield. Diba? Ano ba yung ginagamit ko sa shield? Ayan, ito. Si Meryl. Tsaka to. Yan. So, kung i-equip ko pala yan, no? Para match yung damage nila. Hindi pala naka-equip kanina. Yan. So, armor. At yung garments. Yan. Equip ko yung card para same sila ng damage. Yan. Kasi yung ayun nga, yung aking overbrand, walang card sa shield, walang card sa garments, no? Pero nakita nyo naman yung difference sa kanilang damage ay malaki na, diba? From 120 yung aking overbrand, tapos yung shield boomerang ay nasa 70k. Yan. Tapos yung skill, no, na binago ko pansamantala sa shield boomerang ay ayan, tinanggal ko muna yung earth drive kasi mahirap kasi gamitin yung earth drive sa PvE, no? Kasi nga naka-fix yung kanyang element sa earth. Yan, so ang malaking tulong, diba, nilagyan ko ng yung spear thrust, nilagyan ko para sa ignore def 10%. Yan, pwede ko siyang gawin level 15 para sa mas mataas na damage, para magkaroon ng penetration 1%, so 5% yung naabutin. Pero kasi ginagamit ko to sa tanking, no? Kaya kailangan ko ng level 6 na battle chant. Tapos yung inspiration, nilagyan ko na para hindi ako nagmi-miss. Yan. Tapos syempre, para sa additional attack, no? Kasi mas mataas yung damage na ito. Itong inspiration. At mas maganda siya kumpara sa shield of defense, no? Na ito kasi 1% damage skill.
sa shield, no? Tapos yung aking easier sa shield ay hindi pa kumpleto. Kasi nga, ito yung problema sa sa bago. 'Di ba? Pagka shield boomerang, malalayo yung malayo kasi yung yung shield cooldown. Yan, itong shield cooldown, 'di ba? Nakita niyo, malayo. Dito yung isa, tapos yung isa nandito. Kaya malaki yung kinakain niya na contribution. 'Di ba? Kumpara hindi katulad sa overbrand. Dikit-dikit siya. Lahat nandito. Diba? So, kaya medyo mas okay yung damage ng overbrand. Diba? Tapos syempre, susunod na lalagyan ko dyan. Dahil napuno ko na yung sa overbrand. Ay yung ignore def. Yan. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. So 5% din yung madadagdag sa ignore def ko. Yan. So, para magamit ko siya sa PvP at PvE. Diba? Kasi ang plano naman ay gamitin siya sa PvP. Bukod sa PvE. Yan. So, yun lang, no, for our video in comparison of shield boomerang and overbrand. At sana may natutunan kayo. At kung wala man, pwede mong i-comment dyan sa ating comment section. At kita-kits next video. Bye-bye!